Hi, good morning. For today, ang i-discuss naman natin ay yung kaso ng Cheong Sisters. This case was decided by the Supreme Court noong January 31, 2006. So, more than 17 years ago na siya. So, ang title ng case is People of the Philippines versus Francisco Juan Larrañaga, Josman Aznar, Rowen Adlawan, Alberto Caño, Ariel Balansag, Davidson Valiente Rusia, James Anthony Uy, and James Andrew Uy. So sa mga gustong magbasa ng case, ilalagay ko yung link sa description box. So yung case na to, around 41 pages siya. So sa mga ayaw naman basahin na yung case, don't worry because we will discuss the case in this video. So just a short background. Itong case na to, tinagurian siyang trial of the century for most of the Cebuanos. So, pinag-usapan siya for so long, especially during the time of the commission of the crime. For a while, hindi na siya pinag-uusapan, but naging matunog ulit yung kaso na to around 2011 nung nirelease yung documentary na Give Up Tomorrow. So, ito siya. Para dun sa mga gustong manood ng Give Up Tomorrow, marami siya online. So, pwede nyo siyang panoorin. I'm not sure kung available na rin siya sa YouTube, but alam ko marami na siyang online. Marami na siyang copies online. So, itong Give Up Tomorrow, this is the perspective naman of the Larrañaga family. So, if you have time, I suggest panoorin nyo rin yung Give Up Tomorrow para makita nyo yung perspective ni Paco Larrañaga and his family and why until today, talagang pinipilit niya or talagang pinaninindigan niya na inosente talaga siya. And actually, this documentary is very compelling. So, kung meron kayong time, I suggest na panoorin nyo din siya para you have the other perspective. Kasi for today, yung i-discuss lang natin is ano yung naging ruling ng Supreme Court. Because sa mga hindi po nakakaalam, yung Supreme Court, they affirmed the decision of the trial court. Meaning, inaffirm nila yung conviction ng mga akusado. So, yun yung i-discuss natin sa video na to. Kung ano lang yung nakasaad doon sa Supreme Court decision. So, yung magiging flow ng discussion natin is, i-discuss muna natin yung naging version ng prosecution. So, ano yung mga evidence na pinresent nila, sino yung mga witnesses na pinresent nila. So after that, i-discuss naman natin yung version ng defense, ano yung basically ano yung naging defense nila, ano yung mga evidence na pinresent nila, and sino din yung mga witnesses na pinresent nila para i-support or i-substantiate yung defense nila. Okay, dun muna tayo sa version ng prosecution. So yung version ng prosecution is July 16, 1997, no? Noong July 16, 1997 daw, si Mary Joy at saka si Jacqueline Cheong. So si Mary Joy and si Jacqueline Cheong, sila yung Cheong sisters, nakatira sila sa Cebu City. So, noong July 16, 1997, hindi sila umuwi on the expected time. So, nung time na yon, umuulan daw ng malakas. So, yung nanay nila, inisip, baka nahirapan lang silang sumakay. However, nung tumagal, sinabihan na niya yung dalawa niyang anak, si Bruce and si Dennis, so bale yung brothers nung Cheong sisters, na sunduin niyo na yung mga sisters niyo. However, pag-uwi ni Bruce tsaka ni Dennis, hindi nila kasama si Mary Joy and si Jacqueline.
So the next day, humingi na sila ng tulong sa police para hanapin yung sisters, si Mary Joy and si Jacqueline. Pero hindi nila mahanap. So fast forward to 3 days after, or 2 days after, sorry, July 18, 1997 ng umaga, merong nag-report sa police na meron nga daw babae na nakita doon sa foot ng bangin sa Tanawan, Carcar, Cebu. So pumunta sila doon, yung mga police, and nakita nila nga na merong babae na nakahandusay. Tapos sa left wrist niya, merong posas or handcuff. And then, yung pantalon niya punit, tapos yung orange t-shirt niya nakataas up to her breast, sa breast area niya. And then yung bra niya was pulled down. Then yung face at saka yung neck niya covered with masking tape. So after that, hindi na-resolve yung crime. Hindi nila alam kung sino ba yung gumawa nun. Okay? Ang alam lang nila, yung bangkay na yon, na-identify nila as Mary Joy. Kasi yun yung suot ni Mary Joy nung umalis siya sa bahay nila nung July 16. However, hindi nila alam kung ano nangyari kay Jacqueline. So for how many months, hindi na-resolve yung crime? Until eventually, noong May 8, 1998, lumutang si Davidson or si David Rusha. So si David Rusha will eventually be discharged as a state witness. So naging state witness siya or parang star witness for the prosecution. So ang sabi ni Rusha, binagabag siya ng konsensya niya and nagkakaroon siya ng nightmares. So umamin siya sa mga pulis na nag-participate nga siya dun sa abduction ng Cheong sisters. So si Rusha also agreed na i-reenact yung commission ng crimes. So noong August 12, 1998, nag-testify si Rusha before the trial court and kinuwento niya kung paano kinumit yung mga crimes. So nung na-testify siya, in-identify niya kung sino yung mga salarin. So doon na-identify yung tinatawag na the Chong Seven. So we have Francisco Juan Larrañaga or si Paco Larrañaga. And then we also have here Josman Aznar, then si Rowan Adlawan, and then Albert Canya, Ariel Balansag, James Anthony Uy, and si James Andrew Uy. So ang kwento ni David Rusha, noong July 15, 1997, nagpapakalat-kalat lang daw siya sa Cebu Plaza Hotel in Cebu City. Tapos nilapitan siya ni Rowan Adlawan. So sabi daw ni Rowan Adlawan sa kanya, magkita sila the next day or on July 16 ng 2 o'clock ng hapon. So the next day, July 16, ito na yung day of the commission of the crime. So July 16, 1997, nakita sila sa Ayala Mall. Tapos, nung nakita na sila, sabi ni Rowan Adlawan kay David Rusha, dyan ka lang tambay ka muna dyan, kasi mamayang gabi, magkakaroon tayo ng big happening. So, akala ni David Rusha, itong big happening, ibig sabihin, magpa-party lang sila. So, nagstay siya doon sa Ayala Mall until gabi. 10:30 ng gabi, bumalik na si Rowan Adlawan sa Ayala Mall. Kasama niya si Josman Aznar. So, minit nila si Davidson Rusha dun sa likod, sa back exit ng Ayala Mall. And sabi sa kanya, sakay ka sa amin dito sa white car. Okay, so merong white car. Ang nasa loob ng white car, si Davidson Rusha, si Josman Aznar, at saka si Rowan Adlawan. Tapos sabi ni Rusha, nakita daw niya sa likod, meron daw red car na sumusunod sa kanila.
So nung na-reach na nila or nakapunta na sila sa Archbishop Reyes Avenue sa Cebu din, nakita nila na merong dalawang babae na nakatayo dun sa waiting shed. So at that time, sabi ni Rusha, hindi niya pa alam na yung dalawang babae pala na yon ay si Mary Joy at saka si Jacqueline. So ngayon, si Josman Aznar at saka si Rowan Adlawan, huminto sila doon sa may waiting shed and inimbitahan nila si Mary Joy and Jacqueline na sumama sa kanila. Pero nag-decline yung magkapatid. So nainis tong si Rowan Adlawan and si Josman Aznar. So ang ginawa nila is pinilit nilang isakay sa sa white car si Mary Joy and si Jacqueline. So 14 meters from the waiting shed, nakatakas si Jacqueline. So nakalabas siya sa car, pero hinabol siya ni Josman Aznar and binalik siya sa loob ng kotse. So dahil ayaw na nilang makatakas si Jacqueline and si Mary Joy, ang ginawa ni Rowan was inelbow niya si Jacqueline sa chest area and then sinuntok niya si Mary Joy doon naman sa tiyan, sa stomach. So dahil doon, nag-faint si Mary Joy and si Jacqueline. So nung nawalan sila ng malay, nilagyan ng packaging tape yung bibig nila and hinandcuff sila jointly. So pumunta ngayon yung white car at saka yung red car na sumusunod sa likod to Fuente Osmeña, Cebu City, kung saan sila naghanap ng van na pwede nilang i-hire. However, wala silang nahanap na van at that time, kaya pumunta muna sila dun sa safe house ni Josman Aznar. So nagstay sila dun for 15 to 20 minutes. And then after that, bumalik na sila or lumakad na sila ulit. So binalik nila si Mary Joy and si Jacqueline sa loob ng white car. Tapos pumunta sila, so si white car at saka yung red car, pumunta sila sa South Bus Terminal. And then sa South Bus Terminal, naka-hire na sila ng white van. So yung white van na yon, ang driver is si Alberto Canya. Tapos yung conductor naman is si Ariel Balansag. So kasama sila dito sa Cheong 7. So ngayon, lahat sila sumakay dun sa white van. Ang natira lang sa white car, si James Andrew Uy. Tapos, yung red car, iniwan nila sa South Bus Terminal. So, nag-travel sila all the way to nag-travel sila and then along the way, tumigil sila doon sa barbecue store. So, si Rowan Adlawan, bumili siya ng barbecue tsaka ng tanduay ram. So after that, bumiyahe na sila papuntang Tanawan. Tapos nagpark sila sa tabi ng cliff or ng bangin. So dun sila nag-inuman and then pot session din sila. And then later on, kinuha nila si Jacqueline out of the van and pinasayaw nila habang palibot sila sa kanya. Tapos pinagtutulak-tulakan nila siya. And that's the reason bakit nagkapunit-punit yung damit niya in the process. Meanwhile, si Josman Aznar, sabi niya kay Paco Larrañaga na to start raping Mary Joy who was left inside the van. So si Paco Larrañaga daw did as told and after 15 minutes lumabas na siya sa van and sinabi niya sinong susunod or who wants next. So si Rowan Adlawan, pumasok na siya, sumunod si James Anthony, and then si Alberto, yung driver, and then si Ariel, yung conductor. So each of them spent a few minutes inside the van and paglabas daw nila, nakangiti sila. And then, nilabas na nila si Mary Joy. Tapos, pinasok naman nila si Jacqueline sa loob ng van. So, si Josman naman, ni-rape niya si Jacqueline. And then after, si David Rusha, pumunta rin sa loob ng van and then ni-rape niya rin si Jacqueline, followed by James Andrew. Then after that,
um, inutos ni Jasmine Aznar na patayin na si Mary Joy. So si Mary Joy, tinulak ni Rowen Adlawan at saka ni Ariel Balansag doon sa bangin. So yung bangin na yon was almost 150 meters deep. So hinulog nila or tinulak nila doon si Mary Joy. As for Jacqueline naman, nilabas siya sa van and then tinapon siya sa ground. So buhay pa siya nito. Tapos, she was able to gather a bit of strength. So, nagtatakbo siya. So, nagtry siya tumakbo and tumakas. So, ang ginawa daw ng group is sumakay sila dun sa van and sinundan nila siya. So, tinutaunt nila siya, sinisigawan nila ng run some more. And then, nung nangyayari to, meron daw tricycle na dumaan. Kaya ang ginawa ng grupo is pinasok na nila ulit si Jacqueline dun sa van. And then si Rowan Adlawan, binugbog siya until she eventually passed out. So bumalik sila sa Cebu City. Si James Andrew pa rin yung nagda-drive nung white car. And then si Rusha, binaba daw nila somewhere near the Ayala Center. So aside from David Rusha, sino pa ba yung ibang witnesses na pinresent ng prosecution? So, pinresent nila si Sheila Singson, Annalie Conahap, and Willard Redobles. So, itong tatlong witness na to, nagtestify sila na nakita nila si Mary Joy and si Jacqueline na kausap si Paco Laraniaga and si Aznar, si Jasmine Aznar, before na-kidnap or na-abduct si Mary Joy and si Jacqueline. And then we also have si Roland Dasilio. So si Roland Dasilio, nag-testify siya na nakita niyang tumatakas or tumatakbo from the white car si Jacqueline. And then that Josman Aznar was able to go after her and nahuli niya. So binalik niya sa white car. And then si Alfredo Duarte naman nag-testify na nandun siya sa barbecue stand and nakita nga daw niya si Rowen Adlawan na bumibili ng barbecue. And nagtanong pa daw si Rowen Adlawan saan pwedeng bumili ng tanduay. And nakita niya daw na merong white van and narinig niya na merong nag-aaway na babae tsaka lalaki sa loob. Tapos may naririnig din siya na umiiyak na babae. So um, sabi niya, after bumili ni Adlawan ng barbecue at saka ng tanduay, bumalik na siya sa loob ng van. And then, sabi din niya, nakita niya na or na-recognize niya na itong van na to, ito yung van na dinadrive ni Alberto Caña. And then, aside from them, pinresent din ng prosecution si Mario Minyoza. So, siya yung tricycle driver na nakakita kay Jacqueline na hinahabol ng white van. So, sabi niya nga na nakita niya daw na hinahabol ng white van si Jacqueline. Tapos yung white van, meron daw malakas na rock music. And then, si Manuel Camingaw naman, sinabi niya na nung July 17, so ito yung day after the commission of the crime, mga 5 o'clock ng madaling araw, meron siyang nakitang white van dun sa may bangin sa Tanawan, kung saan nakita yung bangkay. So akala niya, yung mga sakay ng white van na yon magtatapon ng basura sa bangin, so sinulat niya yung plate number dun sa tricycle niya. So yung nasulat niyang plate number is GGC 491. Okay? So aside from them, nagpresent din yung prosecution ng 14 other witnesses. So bale 21 lahat yung witnesses ng prosecution. So sabi ng court, itong mga witnesses na to corroborated or parang nagtutugma yung mga testimony nila dun sa testimony ng state witness na si David Rusha. So ngayon, puntahan naman natin yung defense. Ano yung naging
version ng mga akusado. So they use the defense of alibi. So isa-isahin natin yung alibi ng mga akusado. So for Paco Larrañaga, ang alibi niya was that nung time ng commission ng crime, nasa Quezon City siya. So sabi niya, nagmi-midterm exam siya ng July 16, 1997 sa Center for Culinary Arts. And then, nung kinagabihan until July 17 ng madaling araw, nasa R&R Bar and Restaurant daw siya sa Quezon City kasama yung mga friends niya. So 15 witnesses yung nagtestify na nasa Quezon City si Paco Larrañaga. So either kasama nila or nakita nila sa Quezon City si Paco. So sino tong mga witnesses na to? So yung friends, may mga friends siya na tumestigo na kasama nila si Paco sa R&R bar nung July 16 ng gabi, 1997. Kasi nga, nagde-despedida sila for Paco because babalik na siya sa Cebu the next day. And then, yung isa niyang classmate nag-testify din na nung July 16, nagte-take ng midterm exam si Paco. And then, yung isa niyang teacher, si Rowena Bautista, nag-testify na umattend si Paco nung lecture sa applied mathematics. And then, yung mga ilang kapitbahay niya sa Loyola Heights condominium, including yung security guard, si Salvador Boton, nag-testify sila na nung gabi ng July 16, 1997, nandun si Paco sa condo niya sa Quezon City. And then lastly, nag-present din siya ng representatives from 4 airline companies na may Manila-Cebu, Manila flight saying or parang showing na si Francisco Juan Larrañaga, yung name na Francisco Juan Larrañaga, hindi siya nag-a-appear sa list of pre-flight and post-flight manifests from July 15, 1997 ng tanghali or yung day before ng commission ng crime until tanghali ng July 17, 1997. So wala siya sa mga pre-flight or post-flight manifests nung 4 airline companies na yon. And then for James Anthony Uy and James Andrew Uy, yung alibi nila is nung July 16 ng gabi, nandun sila sa bahay kasi birthday ng tatay nila. And umalis lang sila umaga na ng July 17 para pumasok sa school. And then for Alberto Caño and Ariel Balansag, yung nag-testify sa kanila is si Clotilde Soterol. Basically, yung testimony niya is nung night nung murder, yung van na sinasabing ginamit daw na pag-aari ni Alberto Caño, sabi niya, iniwan niya yan sa amin ng 7 p.m. kasi pinapaayos niya yung aircon sa asawa ko. Tapos, ang sabi niya, kinuha lang nila yung van nung morning na ng July 16. Specifically, 17, sorry. Specifically, at 11 in the morning. So, sabi niya, basically, yung summary ng testimony ni Clotilde was that nung night ng murder, yung van na sinasabing ginamit daw ng mga akusado, nasa shop ko kasi pinapaayos, pinapakumpuni yung aircon sa asawa ko. And nung July 17 na ng 11 a.m. nila yan pinick up. And then for Jasman Aznar naman, sinasabi niya, and may mga friends siya na nag-testify na nandun sila sa bahay ni Jasman in Cebu. And nagdi-dinner sila and nagiinuman. Then after that, nag-bar hopping pa sila and they were able to go home lang ng 3:00 ng madaling araw nung July 17. So one of his friends even testified na siya yung naghatid pa uwi kay Josman Aznar. So after niyan, pinresent na natapos na yung presentation ni Davidson Rusha. So pagkatapos nun, iko-cross-examine na siya nung mga defense lawyers, no? So, nung last day ng cross-examination niya, terminate muna ni judge
Kasi meron daw mga reports na kumakalat na tinatry daw suhulan si judge and tinerminate niya din muna provisionally or pansamantala kasi nga hindi na maganda yung health niya. So, syempre, hindi ito nagustuhan nung mga defense lawyers. Okay? So, nag-file sila ng motion para ipa-inhibit si Judge Ocampo. So, sa mga hindi po nakakaalam, yung pag gusto mo ipa-inhibit yung judge, parang gusto mong maraffle ulit yung case sa ibang judge. Tapos yung judge na yun, siya yung magta-try or siya yung magta-try dun sa case. So parang mapupunta yung case sa ibang judge. Pero hindi pumayag si Judge Ocampo. So dahil doon, nag-mass withdrawal yung defense lawyers. So sabi nila hindi sila a-attend ng trial. So because of that, they were held in contempt. So kinontempt sila ng court and for a period of time, nakulong sila. So dahil nga nawalan ng lawyers itong mga akusado, nag request sila kung pwedeng i-postpone muna yung trial kasi hahanap sila ng replacement. However, si Judge Ocampo hindi pumayag. So ang ginawa niya is inassignan niya ng mga lawyers from PAO or Public Attorney's Office itong mga akusado. So parang nag-appoint siya ng mga PAO lawyers to act as counsel de officio para sa lahat ng mga akusado. So tumuloy ulit yung trial and then eventually nung November 12, 1998 na discharge as state witness si Russia. So from accused, naging state witness siya. Okay. And then, May 5, 1999, nag-render na ng decision yung court. And then yung naging decision ng court is guilty beyond reasonable doubt yung lahat ng akusado for 2 crimes of kidnapping and serious illegal detention. So yung parusa na pinataw sa kanila, 2 reklusyon perpetua. So sa mga hindi po nakakalam, ang reklusyon perpetua, 21 years, uh, more than 20 years, but not, 20 to 40 years. Yun na lang, para mas madaling maintindihan. So 2 reklusyon perpetua yung pinataw sa kanila. So of course, nag-appeal sila sa Supreme Court. And sa Supreme Court, yung ni-raise nilang, so magkakaiba sila ng final na appeal. Okay? So yung mga issues nila or yung mga points nila para sabihin na mali yung trial court dun sa naging desisyon, itong mga to. So, first, sabi nila, na-violate yung right nila to due process. And then, number 2, sabi nila, mali yung pag-discharge kay Russia as state witness. Number 3, sabi nila, hindi enough or insufficient yung evidence para i-convict kami. And number 4, sabi nila, mali yung trial court kasi dinisregard niya or nireject nila yung evidence na pinresenta namin. So, isa-isahin natin yung mga dahilan or yung mga errors na inattribute nila sa trial court. So, yung una is violation of right to due process. So, itong violation of right to due process, pwede pa siyang or hinimay pa siya ng Supreme Court into 4. So, ito yung mga sinasabi ng mga accused na rights nila na na-violate. So, the first one is right to counsel. Number 2 is right to confront and cross-examine the prosecution witnesses. Number 3, right to impartial trial. And number 4, right to produce evidence. So sabi nila, itong 4 rights na to na-violate. So that's why na-violate yung right namin to due process of law. So ano yung naging ruling ng Supreme Court? Or paano to in-address ng Supreme Court? So yung una muna, right to counsel. Sabi ng Supreme Court, no, kasi ang sinasabi ng mga akusado,
nung nag-withdraw yung mga counsel namin, hindi mo kami pinayagan kumuha ng counsel na gusto talaga namin. And instead, nag-appoint ka ng mga lawyers from PAO. So, ang sabi ng Supreme Court, walang denial or hindi na violate yung right to counsel kapag nag-appoint yung court ng counsel de officio during the absence of the counsel de parte. So sa mga hindi po nakakalam, yung counsel de officio, ito yung abogado na ina-assign ng court sa'yo kapag wala kang abogado. Tapos yung counsel de parte naman, basically counsel of choice. Ito yung gusto mong lawyer. So sabi ng court, sabi ng Supreme Court, hindi na violate yung right to counsel nila just because binigyan or nag-appoint yung trial court ng counsel de officio instead of allowing them or giving them time na maghanap ng lawyer na gusto nila. So, ang sabi ng Supreme Court, hindi naman po pwede na forever na lang maghihintay yung court kung kailan makakapag-engage ng lawyer na gusto talaga nila yung mga akusado. Because if that's the case, ang gagawin lang ng mga yan is sasabihan nila yung lawyer nila na mag-withdraw para papapostpone na naman nila yung trial habang naghahanap sila ng bagong counsel. So sabi ng Supreme Court, and I quote, "If the chosen counsel deliberately makes himself scarce, the court is not precluded from appointing a counsel de officio whom it considers competent and independent to enable the trial to proceed until the counsel of choice enter his appearance." So sa case na to, eventually naman, nakapag-engage na sila ng gusto talaga nilang lawyer. Kaya sabi ng Supreme Court, hindi na violate yung right to counsel ninyo. Okay. Next is right to confront and cross-examine the prosecution witnesses. So sinasabi ng mga accused na na-deprive daw sila ng right nila para i-cross-examine si Russia, yung state witness, at saka yung iba pang witnesses ng prosecution. So ang sabi ng Supreme Court, hindi totoo yan because kung titignan natin yung records, they were able or their lawyers were able to conduct cross-examination doon sa mga doon sa kay David Russia and doon sa iba pang witnesses. And then sinasabi kasi ng mga accused na parang binigyan daw ng time limit yung mga lawyers para mag-conduct ng cross. And sabi ng Supreme Court, yung limitation dun sa length of time para i-cross-examine si Russia, hindi daw siya violation ng right to cross-examine kasi nga, ang dami daw kasing lawyers, no, nung mga akusado. And of course, kailangan talaga i-limit yung time para hindi masayang yung time, lalo na kung pare-pareho lang yung mga tinatanong ng mga abogado nila. So, next naman is right to impartial trial. So, basically, sinasabi nila bias daw si Judge Ocampo kasi nagko-comment siya from time to time or nagme-make siya ng remarks or nagtatanong siya ng mga questions dun sa mga witnesses ng defense. So, sabi ng Supreme Court, yung mga remarks daw na yun, which merely manifest yung desire ni Judge na matapos na yung trial and ma-confine yung issue dun sa totoong or dun sa parang ano yung mga relevant matters lang para mapabilis yung trial. Hindi ibig sabihin nun bias na siya. So, sabi ng court, yung mga remarks ni judge, honest observations lang siya and wina-warn lang yung mga witnesses na maging honest sa testimony nila. So, sabi ng court, hindi yun indication of bias. Okay? And then number 4 is right to produce evidence. Sinasabi kasi ni Paco Laranyaga na na-violate itong right na to because gusto niya sanang mag-present ng witnesses from the 4 airlines na nag-offer ng Manila, Cebu flights. Pero hindi pumayag yung judge. So ang sabi kasi ni judge is
kahit i-present mo yan, hindi niya mapoprove na hindi ka lumipad prior to July 15 papuntang Cebu. Kasi yung gusto niyang i-present July 15 to July 16 lang. So sabi ng court, may possibility na nag-take ka ng flight ng July 14. So, or 2 days before the crime. So sabi niya, kahit i-present mo yung airline um, representatives useless or pointless because may possibility pa rin na lumipad ka at an earlier date. So sabi ng court, hindi daw na-violate yung due process mo or yung right mo to produce evidence just because in order ni judge na wag nang i-present yung mga irrelevant naman na witnesses. Okay? So, next naman, sinabi din nila na improper discharge of Russia as state witness. So sinasabi nila, hindi qualified si Russia na maging state witness under the rules on criminal procedure effective at that time. So sa mga hindi nakakaalam, pwede ka lang kasi ma-discharge. May mga requirements yan para pwede ka ma-discharge as a state witness. So, kunyari, akusado ka sa crime, isa sa mga requirements, dapat para maging state witness ka, dapat hindi ikaw yung pinaka-guilty. And yung isa pang requirement is, dapat hindi ka na-convict at any time of an offense involving moral turpitude. Okay? So, ang sinasabi ng mga akusado, paano siya hindi naging pinaka-guilty? Inamin niya nga in open court na ni-rape niya si Jacqueline. Okay? So, dun sa may requirement na dapat hindi ikaw yung most guilty, hindi na siya pasok doon. Kasi nga, sinasabi ng mga akusado, siya yung pinaka-guilty kasi inamin niya nga mismo in open court na ni-rape niya si Jacqueline Chong. And then, sabi din nila, isa pang disqualification niya is na-convict na siya before in the United States of third-degree burglary. Kaya sabi nila, hindi siya, it's improper to discharge him as a state witness kasi hindi nga siya qualified. So interestingly, yung with regard to conviction, parang nag-agree yung Supreme Court na hindi nga talaga qualified or improper nga talaga yung discharge ni Russia as state witness. Pero ang sinasabi ng Supreme Court, hindi porket hindi siya qualified, ibig sabihin, i-exclude na yung testimony niya. So, pinayagan pa din eventually, pinayagan pa rin yung discharge niya as a state witness, no? And then, dun naman sa hindi siya yung pinaka-guilty, ang sabi ng Supreme Court, sumasama lang siya, hindi siya yung mastermind. In fact, um, nung latter part daw nung crime, binabanan nila siya sa Ayala Center. Kaya hindi na nga niya alam kung anong ginawa kay Jacqueline. So sabi ng court, yung participation daw ni Rusha dun sa chronology of events limited to that of an oblivious follower who simply joined the ride as the commission of the crimes progressed. So sabi ng Supreme Court, ang akala niya nga yung big happening is paparty lang sila. Hindi naman niya alam na yung plano pala na kikidnapin yung Chiong sisters and uh, ide-detain sila. So sabi ng court, hindi siya yung pinaka-guilty. So doon naman sa previous conviction, sorry, malabo lang yung discussion kanina, sabi ng Supreme Court, hindi porket na-convict siya of burglary in Minnesota, United States, ibig sabihin, inadmissible na yung testimony niya. So sabi ng Supreme Court, although the trial court may have erred in discharging the accused. So, aminado yung Supreme Court na mali nga yung pag-discharge. Pero ang sabi ng Supreme Court, yung pagkakamali na yun or yung error na yun would not affect the competency and the quality of the testimony of the defendant. So, sabi ng Supreme Court, aside from that,
yung testimony din ni Rusha is worthy of belief daw kasi nagtutugma siya doon sa testimony ng iba pang witnesses and yung physical evidence. So yung sabi ng court, physical evidence is an evidence of the highest order and it speaks mas may weight siya or it speaks volumes compared dun sa hundreds of witnesses, no? So sabi din ng Supreme Court, yung mga details na pinrovide niya sa trial court, yung details nun, um, you, it's only possible to supply those details if you actually saw the commission of the crime. Kumbaga, hindi mo daw mapoprovide yung mga ganong details kung hindi mo talaga na-witness yung crime. And yun nga, sabi ng Supreme Court, yung testimony ni Rusha was corroborated by several other witnesses who saw incidents of what he narrated. So yun yung kaninang diniscuss natin. And then, appreciation of the evidence for the prosecution and the defense. Okay? So anong naging ruling dito ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, yung alibi para mag-prosper siya. So, naging landmark to actually, itong ruling na to. Sabi ng Supreme Court, yung alibi para mag-prosper siya, dapat daw mapakita ni accused that he was in another place at such a period of time that it was physically impossible for him to have been at the place where the crime was committed at the time of its commission. So yung keywords dito, physical impossibility. Dapat mapakita mo na physically impossible na mapunta ka dun sa place kung saan nangyari yung crime. So dito, ang sinasabi ng Supreme Court, posible na totoo nga na nasa QC ka, nasa Quezon City ka ng July 16, pero hindi imposible for you or for Paco Larrañaga, kunyari, to fly to Cebu, commit the crime, and then babalik siya ulit sa Manila. Kasi yung yung duration ng flight is only 1 hour. Tapos sabi ng Supreme Court, ang daming flights available. And then for the other accused naman kasi, nasa Cebu lang sila at that time. So mas lalong posible na nandun ka sa place of the commission or place kung saan nangyari yung crime. So, sabi ng court na dito sa mga ibang accused, nasa Cebu kayo. So, of course, posible na nandun kayo sa pinangyarihan ng krimen. And then, for Larrañaga, sabi nga ng court na may possibility na lumipad ka papuntang Cebu to commit the crime, tas bumalik ka ng Manila, and then bumalik ka na lang sa Cebu ulit after. Kasi nga, 1 hour lang naman daw yung flight and napakadaming flights available. And then, sabi din ng court na, in fact, hindi nga lang siya possibility, it's a reality because 4 na witnesses yung nagsabi na nakita nila si Paco Larrañaga talking to Mary Joy and Jacqueline Chong on the night of July 16, 1997. So again, si Sheila Singson, 'di ba, sinabi niya na nung gabi na yon around 7:20 p.m. nakita niya si Larrañaga na lumapit kay Mary Joy and Jacqueline sa west entry naman ng Ayala Center. And then, si Annalie Conahap, ganun din, sinabi niya at about 8 p.m., nakita niya na may dalawang lalaking kausap, si Mary Joy and si Jacqueline, and na recognize daw niya na si Josman Aznarion at saka si Paco Larrañaga. And then, si Willard Redobles, yung security guard na nasa Ayala Center, sinabi niya din na nakita niya nga itong mga to dun sa Ayala Mall or sa Ayala Center nung gabi na yon. And then, si Rosendo Rio, businessman from Cogon Carcar, sinabi din niya na nakita niya si Larrañaga sa Tanawan kung saan nangyari yung crime at 3:30 in the morning or yung madaling araw following the commission of the crime.
And then sabi pa is nakasandal siya dun sa hood ng white van. So, of course, sabi ng Supreme Court, um, tiningnan din namin yung ano ba yung mga evidence na pinresent ni Paco Larrañaga. Sino ba yung mga witnesses niya? So, inisa-isa nila. So, for example, si Salvador Boton, yung security guard sa Loyola Heights, di ba, nag-testify siya na nandun si Paco Larrañaga nung July 16 ng gabi sa Loyola Heights. And then, pinakita niya yung logbook para i-prove na nung gabi ng July 16, nasa Quezon City si Paco. However, nung tiningnan ng Supreme Court yung logbook, sabi niya, parang siningit lang yung entry for Paco. Kasi dun sa logbook, nakalagay yung naka-chronological order yung entry. So, 10:05 p.m. Tapos, yung kasunod na nun is 10:25 p.m. And then, sa uppermost portion ng logbook, nakalagay Larrañaga 10:15. So, sabi ng Supreme Court, yung 10:15, siningit lang siya somewhere kasi filled up na yung 10, yun ba 10:05, tas 10:25 na yung mga sumunod. So, siningit na lang kasi puno na talaga yung logbook. Tapos, nilagay na lang siya dun sa space sa taas. Di ba ganun yung mga logbook, may parang space sa taas. So, doon daw nakalagay yung entry na nandun si Paco sa condominium na yon ng 10:15. Tapos, sabi din ng Supreme Court, yung isa pa niyang witness, si Rowena Bautista, yung nagsabi na umattend siya ng lecture sa Applied Mathematics. Actually daw, hindi siya consistent with the testimony or the affidavit of Paco Larrañaga because ang sinasabi niya, nung time na yon, nagmi-midterm exam siya sa um, fundamentals of cookery. So, parang sabi ng Supreme Court, ano ba talaga? Nasaan ka ba talaga? Nasa lecture ka ba ng applied mathematics or nag-midterms ka ng fundamentals of cooking? So sabi niya, hindi consistent yung testimony ng witness mo dun sa affidavit mo. And then, with regard dun sa mga friends niya, ang sabi lang ng Supreme Court, of course, friends mo yan. So, talagang mag-testify sila in favor of you. And pwede din daw na yung mga sinasabi nilang magkakasama sila sa bar, o yung mga pictures nila, it's possible daw that ibang date yun, hindi July 16. So, sabi ng Supreme Court, mas matimbang pa rin daw yung positive identification ng mga witnesses doon sa mga akusado. So sabi ng court, the settled rule is that positive identification of an accused by credible witnesses demolishes alibi. So sabi ng Supreme Court, yung testimony ni Russia corroborated by other disinterested witnesses na walang motive para mag-testify o para mag-imbento ng kwento against them. So sabi ng Supreme Court, itong mga witnesses na to, hindi nila kilala yung victim, hindi sila relatives, hindi rin sila acquaintances ng pamilya. So eventually, nag-rule na yung Supreme Court. So ang sabi ng Supreme Court, um, tama yung trial court sa pag-convict dito sa mga akusado. So, ang nangyari is, inaffirm ng Supreme Court yung, yung conviction sa kanila, and to make it worse, yung penalty minodify. So, di ba yung inimpose na penalty ng trial court, dalawang reclusion perpetua lang. So, nung nag-decide yung Supreme Court, minodify nila yung penalty from reclusion perpetua to death by lethal injection. Kasi nga, merong circumstance na because of the kidnapping or during the kidnapping, may rape and pinatay yung victims. So that's why from reclusion perpetua, inakyat nila yung penalty to death by lethal injection. So take note na itong
case na to was decided by or by majority, parang majority ng Supreme Court justices nag-concur. So, isa lang yung hindi nag-participate kasi meron siyang conflict kasi related siya by affinity dun sa victims, and yung isang justice naka-leave. But the rest of the justices concurred in the affirmation ng conviction. So ngayon, maraming nagtatanong or maraming nagwo-wonder kung nasa na itong mga accused. So for Paco Larrañaga, yung tatay niya kasi Spanish citizen. So yung Philippines merong treaty with Spain. So yung tinatawag yun na Treaty on the Transfer of Sentenced Persons. So yung nangyari is na-extradite si Paco. So dinala siya sa Spain and dun niya na isa-serve yung sentence niya. So 2009 siya na-extradite sa Spain. So sa ngayon, nasa Spain na siya. So kung mag-research kayo, makikita nyo na si Paco, nagtatrabaho siya sa Spain and then sa gabi, umuwi siya sa kung saan siya nakakulong or kung saan siya nakadetain. For the other accused, yung iba doon, si Josman Aznor, si Ariel Balansag, si Albert Canyo, at saka si James Anthony Uy, nakalaya sila nung 2019 because of the good conduct time allowance. So, meron kasing expanded good conduct time allowance. So, nakalabas yung mga convicts who committed heinous crimes. So, kasama sila doon. But eventually, release ng order si Duterte directing them to surrender. So, siguro natakot sila. So, bumalik sila sa Bilibid. So, nag-surrender sila sa Bilibid. So, as of now, hindi ako 100% sure, but as of now, based on the documents or the information available, it looks like yung ibang accused nakakulong pa rin. So, ayun, yung case ng Cheong sisters. If you have any questions, pwede kayong mag-comment and we will try to answer them. Pwede rin kayong mag-email dun sa email sa um, description box. So, ilalagay ko rin sa description box yung link sa case so that those who are interested or who want to read the case can just click it para mabasa niyo siya. So, ayun lang. Thank you and have a nice day.